Sa Tokyo, hinahabol ng mga pulis ang isang kriminal na ang poster ay nasa buong lugar. Nakarating ang lalaki sa isang masikip na kalye at hinawakan ang isang babae bilang hostage at nagbanta na papatayin ito. Sa sandaling yun ang kanyang dibdib ay nagsimulang sumakit at siya ay bumagsak sa lupa, kung saan siya ay mabilis na namatay sa atake sa puso. Kinabukasan, ang Deputy Director ng Foreign Affairs ay naglalakad palabas ng kanyang opisina at napalibutan ng isang grupo ng mga reporter. Bago pa siya makapagsalita, bumagsak din siya at namatay sa atake sa puso. Sa malapit ay pinalaya ang isang kongresista na inakusahan ng pagpatay dahil sa kakulangan ng ebidensya, ngunit namatay siya sa atake sa puso habang napapaligiran din siya ng mga reporter. Sa paglipas ng mga araw, dumarami ang mga kriminal na biglang namamatay dahil sa atake sa puso sa buong lungsod, maging sa loob ng kanilang mga selda. Dahil napagtanto ng pulisya at ng media na hindi ito maaaring nagkataon lamang, lahat ay nagsimulang mag-usap tungkol sa tao na nasa likod nito at tinawag siyang killer, na sa salitang Japanese ay Kira. Ang ilang mga tao ay pabor sa ginagawa ni Kira dahil ang krimen ay bumababa habang ang iba ay nag-iisip na walang tao ang may karapatang gumanap bilang Diyos. Ang ilang mga grupo ng relihiyon ay talagang iniisip na ang Diyos ang nasa likod nito, na humahatol sa mga makasalanan. Isang gabi ay ibinalita ng isang reporter na ang isang lalaki ay pumasok sa isang kumpanya ng pananalapi at ginawang bihag ang mga empleyado. Nang makita ni Agami ang pangalan at larawan ng kriminal sa TV, agad niyang inilabas ang kanyang notebook at isinulat ang pangalan. Sa loob lamang ng ilang segundo, ibinalita ng reporter na biglang namatay ang kriminal dahil sa atake sa puso. Kinabukasan sa paaralan ng kolehiyo, pinag-uusapan ni Agami at ng kanyang kasintahan na si Aquino ang tungkol kay Kira. Tutol si Aquino sa mga aksyon ni Kira at naniniwala siya sa batas, habang sinasabi na si Agami ay makakatulong sa mga tao nang mas patas kapag naging abogado siya. Gayunpaman, ibinahagi ni Agami na nawala na siya ng pananampalataya sa batas. Ilang linggo na ang nakalilipas, nahak niya ang sistema ng pulisya at natuklasan na maraming kaso ang isinara ng hindi nahuhuli o napaparusahan ang mga kriminal. Isang gabi ay nagpunta siya sa isang bar kung saan narinig niya ang mga kriminal na nag-uusap tungkol sa kung gaano nila kagusto ang pumatay. Hindi nagtagal ay napansin nilang nakatitig sa kanila si Agami at pinagbantaan siya gamit ang kutsilyo habang sinasabi nila na walang makakapagpakulong sa kanila. Hindi rin natuwa si Aquino sa kwento, ngunit hindi ibinahagi ni Agami ang tunay na katapusan ng kwento. Nang umalis siya sa bar ay itinapon niya ang kanyang libro sa pag-aaral ng batas sa isang tambak ng basura, na nandidiri sa kasalukuyang estado ng sistema. Sa malapit ay nakita niya ang isang misteryosong notebook na may mga salitang Death Note. Inuwi niya ito at binasa ang unang pahina na may nakalagay na kung sino man ang nakasulat sa notebook ay mamamatay. Ang akala ni Agami ay biro ito, ngunit nang makita niya sa balita ang isang mamamatay tao na nakatakas, pabirong isinulat ang pangalan nito sa notebook bago natulog. Kinaumagahan nang nagbabasa siya ng pahayagan ay laking gulat niya nang matuklasan niyang patay na ang kriminal. Noong una ay akala niyang nagkataon lamang ito, ngunit nang maglaon habang siya ay naglalakad, nakita niya ang kriminal mula sa bar at nagpa siya na subukan itong muli. Isinulat ni Agami ang pangalan ng lalaki sa notebook habang nanunood sa kabilang kalsada, at sa kanyang pagtataka ay biglang bumagsak ang lalaki at namatay dahil sa atake sa puso. Ngayong sigurado na siya na makapangyarihan ang notebook, binasa ni Agami ang iba pang mga panuntunan. Gagana lang ang notebook kung maisasalarawan ng manunulat ang mukha ng tao sa kanilang isipan, at kung hindi tinukoy ang sanhi ng kamatayan sa loob ng 40 segundo pagkatapos isulat ang pangalan ng tao, mamamatay sila sa atake sa puso. Pagkaraan ng ilang sandali ay umuwi na si Agami at nakatagpo ng nakakatakot na nilalang na nagpakilalang Grim Reaper na nagngangalang Ryok. Tanging ang mga tao lang na nakahawak sa notebook ang nakakakita sa kanya. Siya ang naghulog ng notebook para makita ni Agami at gustong makita kung ano ang magagawa ng tao dito, kaya malayang gamitin ito ni Agami hanggat gusto niya. Matapos marinig ito, sumumpa si Agami na gagamitin niya ang notebook para lumikha ng mundong walang krimen. Makalipas ang 4 na buwan, iniimbestigahan pa rin ng pulisya ang kaso ni Kira ngunit wala pa rin silang lead. Isa sa mga detective na sangkot ay si Ichiro, na ama rin ni Agami. Ang mga pulis ay desperado para sa anumang mga pahiwatig kaya sila ay sumang-ayon na magtrabaho kasama si L, isang misteryosong henyo na nakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng isang laptop na hinahawakan ng kanyang manager. Sinuri ni L ang impormasyon ng lahat ng mahiwagang krimen na nangyayari sa buong mundo at ipinagpalagay na nasa Japan si Kira,
At upang patunayan ito ay gumawa siya ng plano kasama ang mga pulis. Maya-maya ay nanonood si Agami ng isang espesyal na broadcast sa buong mundo kung saan nanumpa ang isang detective na mayroon siyang sapat na ebidensya para mahuli si Kira. Ang kanyang pangalan ay nasa screen, kaya agad itong isinulat ni Agami sa Death Note at ang lalaki ay namatay sa telebisyon. Biglang lumabas ang logo ni Elle sa screen at ipinaliwanag ng kanyang boses na ang lahat ng ito ay isang bitag lamang. Ang taong namatay ay isang kriminal na nahatulan ng kamatayan, at ang broadcast ay hindi tunay na nababalita sa buong mundo. Ito ay ipinakita ng ganoon upang malinlang si Agami, ngunit ito ay talagang ibinalita lamang sa Japan upang kumpirmahin ang kanyang lokasyon. Tinapos ni Elle ang broadcast sa pamamagitan ng pangako na huhulihin si Agami at bibigyan siya ng hatol ng kamatayan. Gustong gumanti ni Agami ngunit wala ang tunay na pangalan o mukha ni Elle, kaya hindi niya ito magawa. Ipinaliwanag ni Ryuk na ang mga mata niya bilang Reaper ay may kakayahang makita ang mga pangalan ng mga tao at oras ng kamatayan, at ito ang paraan niya upang makakolekta ng mga kaluluwa. Maaari niyang ibahagi ang kapangyarihang ito kay Agami ngunit kailangan niyang magbayad gamit ang kalahati ng kanyang natitirang buhay, kaya tinanggihan ito ni Agami. Kinabukasan ay ipinakita ni Elle sa mga pulis ang mga bagong kalkulasyon na ginawa niya, na ipinapakita na ang lahat ng oras ng pagkamatay ay tumutugma sa isang tala-orasan sa kolehiyo. Ibig sabihin, si Kira ay isang mag-aaral sa kolehiyo na hindi pumapatay sa oras ng mga klase. Dahil si Agami ay patuloy na hinahak ang sistema ng pulisya upang makita ang mga hawak nilang kaso, mabilis niyang nalaman ang tungkol sa kanilang mga conclusion at natatandaan na ang mga tuntunin ng notebook ay nagsasaad na maaari niyang itatag ang oras at sanhi ng kamatayan. Kaya nagsulat siya ng isang grupo ng mga pagkamatay at inilagay ito sa programa upang mangyari sa buong araw. Nang nakita ito ni Elle, masasabi niyang humaharang si Kira sa kanyang mga investigasyon at nakalkula na mayroong isang tao sa loob na naglalabas ng impormasyon. Wala siyang pagpipilian kundi simulan ng pag-iimbestiga sa lahat ng mga pulis kasama na ang kanilang mga pamilya. Makalipas ang ilang araw, naglalakad si Agami kasama si Ryuk at napansin niyang may sumusunod sa kanya. Sinabi ni Ryuk na ang parehong tao ay sumusunod sa kanya sa loob ng 2 araw, maliban dito ay wala siyang sinabi dahil kailangan niyang manatiling walang kinikilingan. Maya-maya ay sumakay sina Agami at Akino sa bus at umupo sa likuran nila ang lalaki, agad siyang hinarap ni Agami ngunit ang lalaki ay nagkunwaring walang alam. Sa sandaling yun ay isang baliw na lalaki ang sumakay sa bus at ginawang hostage ang mga pasahero. Kinilala siya ni Agami bilang isang wanted na kriminal na nakatakas kamakailan mula sa bilangguan at gusto niyang tumulong, kaya sumulat siya sa isang piraso ng papel. Nagsalita ang lalaki sa likuran nila at agad na nagbabala tungkol sa panganib, sinabihan silang magtiwala sa kanya dahil isa siyang FBI. Hindi naniniwala sa kanya si Agami, kaya ipinakita sa kanya ng lalaki ang kanyang badge at nakita ni Agami ang pangalan niya bilang si Ray. Nang mapansin ang pag-uusap ng mga lalaki, lumapit ang kriminal at inagaw ang piraso ng papel mula kay Agami, na lumalabas na isang punit na bahagi ng Death Note. Ito ay nagpapahintulot sa lalaki na makita ang Grim Reaper, na agad siyang natakot at nagpaputok. Hindi nasasaktan ng bala si Ryuk kaya mas natakot ang kriminal, kaya nagmamadali siyang lumabas ng bus para lang mabangga ng kotse at agad na namatay. Hindi nagulat si Agami sa mga pangyayaring ito dahil isinulat niya ang lahat ng ito sa notebook para patayin ang kriminal at makuha ang pagkakakilanlan ng ahente ng sabay. Ngayon ay alam na ni Agami na hinahanap ng mga pulis ang naglalabas ng impormasyon. Gusto niyang patayin si Ray ngunit hindi niya magawa dahil siya ang naging pangunahing sospek, kaya kailangan muna niyang kunin ang mga pagkakakilanlan ng bawat FBI na konektado sa kaso. Maya-maya ay nagpaalam si Ray sa kanyang kasintahan na si Naomi matapos biglang kanselahin ang mga plano para sa araw na yun. Dahil naghihinala, sinundan siya ni Naomi at sumakay sa tren kasama niya. Samantala, kinuha ni Ray ang isang sulat na iniwan ng isang tao para sa kanya at nakakita ng isang bungkus ng mga papel na may kasamang radyo. Sa sandaling yun ay nakipag-ugnayan sa kanya si Agami mula sa kabilang kotse ng tren, gamit ang ibang boses para sabihin na siya si Kira. Nang humingi ng patunay si Ray, pinatay ni Agami ang lalaking nakaupo sa tabi ni Ray na isa ring kriminal. Nagbanta si Agami na papatayin ang lahat ng pasahero sa tren kapag hindi ginawa ni Ray ang sinabi niya, kaya sinunod ni Ray ang kanyang mga tagubilin. Sa kanyang laptop, binuksan niya ang database ng pulisya at tiningnan ang listahan ng mga ahente ng FBI na sangkot sa kaso. Pagkatapos ay kinuha niya ang lahat ng mga pangalan sa mga papel habang tinitingnan ang kanilang mga larawan sa profile.
Ang lahat ng mga ahente ng FBI ay nagsimulang mamatay ng sabay-sabay at pagkatapos makita si Ryok sa bintana, lumabas si Ray sa tren, ngunit inatake din siya sa puso. Tumakbo si Naomi sa kanyang tabi ngunit huli na ang lahat. Pinagmamasdan nito ni Agami mula sa loob ng tren at ngumisi sa kasiyahan habang kinukuha ang envelope, na ipinapakita ang mga papel na ibinigay niya kay Ray ay mga pahina mula sa Death Note. Nang maglaon sa istasyon ng pulisya, sinabi ni Ichiro sa iba pang mga pulis na si Kira ay nagsisimula ng pumatay ng mga ahente, kaya walang sino man sa pulisya ang ligtas. Lahat ng sangkot ay pinahihintulutan na umalis ngayon nang hindi napaparusahan o hinuhusgahan para dito. Karamihan sa koponan ay agad na umalis sa silid at ilang opisyal lamang ang nananatili upang tumulong. Dahil nagiging seryoso na ang mga bagay-bagay, hiniling ng koponan na makipagkita kay El ng personal. Tinanggap ang kanilang kahilingan at hindi nagtagal ay bumisita sila sa kanyang apartment kung saan sa wakas ay nakita siya. Naisip ni El na maaaring manipulahin ni Kira ang oras at sanhi ng kamatayan, ngunit kailangan din niya ang pangalan ng biktima kaya sinabi niya sa lahat na gumamit ng mga peking pangalan mula ngayon. Tinitingnan ni El ang lahat ng kuha sa CCTV mula sa subway station at napansin niyang may itinuro si Ray na isang tao sa tren bago namatay. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga pulis na ang kanilang mga pamilya ay mga sospek at susubaybayan ang mga ito sa loob ng isang linggo. Samantala, inihayag na si Naomi ay nagtatrabaho rin para kay El at dating FBI. Gusto niya ng hustisya para kay Ray at nagsimulang mag-imbestiga na sa kalaunan ay nakakuha ng ilang detalye tungkol sa insidente sa bus mula sa driver. Dahil naghihinala ay pinuntahan niya si Agami sa kolehiyo, ngunit itinanggi nitong may alam siya. Bago umalis ay binigyan ni Naomi si Agami ng isang peking pangalan bilang bahagi ng kanyang plano na patunayan na si Agami ay nagkasala. Pag-uwi ni Agami ay napansin niyang nasa sahig ang mga lid ng lapis na inilagay niya sa kanyang pinto. Ibig sabihin ay may tao sa kanyang kwarto. Pumasok siya sa loob at ginawa ang kanyang takdang aralin habang hindi pinapansin si Ryok na naiinis habang tumatagal. Nang maglaon ay lumabas si Agami upang magplano, ipinaliwanag niya kay Ryok na malamang na nilagyan ng mga kamera ang kanyang silid. Tama ang kanyang teorya, at ngayon ay binabantayan na ni El at ng mga pulis ang kanyang silid ng 24 na oras. Sa mga unang araw ay walang kakaibang pangyayari. Sa kalaunan, isang kriminal ang namatay sa hindi maipaliwanag na pangyayari at iniisip ni Ichiro na sapat na itong patunay, ngunit sinabi ni El na maaaring manipulahin ni Kira ang oras ng kamatayan kaya kailangan nilang maghintay para sa pagkamatay ng isang kamakailang nahuli na kriminal. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Agami sa kanyang silid na may dalang isang plastik ng pagkain na kinakain niya habang nag-aaral. Sa sandaling yun, ang reporter ay nagbalita tungkol sa isang kaso na kinasasangkutan ng isang bagong kriminal, na namatay din maya-maya dahil sa atake sa puso. Natutuwa si Ichiro na makita ito dahil pinatutunayan nitong inosente ang kanyang anak, at walang pagpipilian si El kundi hayaan silang tanggalin ang mga kamera kahit na naghihinala pa rin siya. Kinabukasan, kinumpirma ni Ryok na wala nang natitira pang mga kamera at ipinaliwanag ni Agami kung paano niya ito ginawa. Nagtago siya ng isang maliit na TV at piraso ng Death Note sa loob ng plastik ng pagkain, pagkatapos ay nagsulat ng pangalan ng kriminal sa loob nito. Maya-maya, tinawagan ni Naomi si El para sabihin sa kanya na ibibigay niya ang ebidensya na kailangan nila. Samantala, pumunta si Agami sa isang art gallery para sa date nila ni Aquino, para lamang matuklasan na kinuha siya ni Naomi bilang hostage. Ang galit na si Naomi ay sinabi kay Agami na umamin na, ngunit patuloy niyang itinatanggi na siya si Kira at nagmamakaawa para sa buhay ni Aquino. Sa pagiging desperado, ibinunyag ni Naomi ang kanyang tunay na pangalan para makita kung papatayin siya nito at kumuha si Agami ng panulat habang pinapanood ni El ang lahat sa pamamagitan ng mga security camera. Sa sandaling yun ay dumating ang mga pulis, na nagbibigay kay Aquino ng pagkakataon na palayain ang sarili at tumakbo patungo kay Agami. Nataranta si Naomi at pinaputok ang kanyang baril, at hindi sinasadyang nabaril si Aquino sa halip na si Agami. Tumakbo siya papunta sa tabi nito at hinalikan siya ni Aquino bago mamatay. Dahil nakonsensya, nagpasya si Naomi na gamitin ang kanyang baril para gumawa ng hindi maiisip at muling makasama si Ray. Pagkatapos ay tinanong ni Ryok si Agami tungkol kay Aquino, at napansin na hindi totoong malungkot si Agami na siya ay umaarte lang. Lumalabas na bahagi ito ng plano niyang linisin ang kanyang pangalan. Natuklasan niya ang pangalan ni Naomi sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa ugnayan nila ni Ray at sa paghahanap sa simbahan kung saan ikakasal ang dalawa. Pagkatapos ay pinagawa niya sa kanya ang lahat ng mga bagay na ginawa niya kanina,
kabilang na ang pagbaril bigla at ang pagtanggal sa kanyang sarili. Isinulat din niya na pupunta sa lugar si Aquino at papatayin siya ng isang putok sa parehong oras, at dahil halos walang sino man sa Japan ang nagdadala ng baril, na nangangahulugan na ito ay nauugnay sa Death Note. Kahit ang isang Grim Reaper na tulad ni Ryuk ay naiinis sa malamig na emosyon ni Agami. Dahil malinis na ang kanyang pangalan, nagkunwaring masama ang kanyang loob na gustong mahuli ang kriminal sa likod ng pagkamatay ni Aquino. Dahil tinulungan ni Agami ang koponan, sumang-ayon si Ichiro na hayaan din siyang tumulong sa kasong ito. Pagkatapos ay ipinakilala si Agami kay L, habang kumakain ng parehong plastik ng pagkain na ginamit ni Agami para sa kanyang mga plano. Samantala, isang artista na nagngangalang Amane ang tumatakbo palayo sa isang baliw na katrabaho na gusto siyang pagsamantalahan. Sa oras na iyon ay biglang namatay ang lalaki dahil sa atake sa puso, at nakita ni Amane ang isang death note sa sahig na nangangahulugan na siya ang bagong bidang kontrabida. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!